Kim Atienza napahagulgol sa gitna ng emosyonal na seremonya habang nagbibigay ng huling mensahe ng pagmamahal at pamamaalam para sa anak niyang si Eman Atienza. Isang napaka-emosyonal na araw ang naganap sa ginawang pagtitipon upang bigyang pugay, alalahanin at parangalan ang buhay ng anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza. One of the most frustrating pieces of misinformation that was spread about me during the Guess the Bill controversy. Ang lugar ng seremonya ay nabalot ng kalungkutan, pag-ibig at taimtim na panalangin. Habang dumarating ang mga kaibigan, kamag-anak at mga taong nagmamahal sa pamilya, ramdam agad ang bigat ng damdamin sa paligid. May mga kandilang nakasindi sa gilid, mga bulaklak na puti at dilaw na simbolo ng kapayapaan at pag-asa, at mga larawan ni Eman na nakangiti, tila paalala ng kabutihan at saya na iniwan niya sa mundo. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat tao ay nagdadalamhati, ngunit sabay-sabay ding nagbibigay respeto at pagpupugay sa isang kabataang nag-iwan ng di malilimutang alaala. Nang dumating na ang oras ng mga mensahe, tumayo si Kim Atienza. Kilala sa marami bilang Kuya Kim, isang taong palaging masigla, matalino at inspirasyon sa telebisyon. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isang ama, wasak at sugatan ang puso. Habang nakatayo sa harap, halatang pinipigilan niya ang kanyang luha. Subalit hindi niya napigilang mapahagulhol nang simulan na niyang bigkasin ang kanyang huling mensahe para sa anak. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdam ang lalim ng sakit at sa bawat patak ng luha. Dama ng lahat ang bigat ng isang ama na nawala ng pinakamamahal na anak. Tahimik ang lahat habang nakikinig at kahit ang mga hindi malapit sa pamilya ay hindi mapigilang maiyak sa tindi ng damdamin na bumabalot sa lugar. Nagsimula si Kim sa pamamagitan ng pasasalamat. Taos puso niyang pinasalamatan ang lahat ng mga taong nagbigay ng oras, panalangin at suporta sa kanilang pamilya sa gitna ng mabigat na pagsubok. Ayon kay Kim, sa kabila ng matinding sakit, naging sandigan nila ang mga taong patuloy na nagmamahal at nagdarasal para sa kanila. Ang inyong pagmamahal at panalangin ang nagbibigay lakas sa amin para ipagpatuloy ang bawat araw, ani ni Kim habang halos hindi na niya mapigil ang pagpatak ng kanyang luha. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang ama na pilit na lumalaban sa gitna ng pagdurusa. Ngunit nang sinimulan niyang alalahanin ang kanilang mga alaala ni Eman, ang mga tawanan, mga kwentuhan at mga simpleng sandaling magkasama, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang emosyon. Inalala niya kung paano sila nagbibiro, kung paano niya tinuturuan si Eman ng mga bagay sa buhay, at kung gaano niya pinahahalagahan ang bawat pagkakataong magkasama sila bilang mag-ama. Anya, napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang. Anak, hinahatid kita sa school, tinuturuan kita ng mga trivia, at sabay tayong nagtatawanan. Hindi ko akalaing ganito kabilis ang lahat. Sa pagitan ng mga hikbi, buong pusong idinugtong ni Kim, kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, yayakapin kita ng mas mahigpit. Hindi kita malilimutan, Eman. Mananatili kang buhay sa aming mga puso. Ang mga salitang iyon ay tila pumutol sa katahimikan ng lugar. Maririnig ang sabay-sabay na paghikbi ng mga dumalo habang pinagmamasdan si Kim na halos hindi na makapagsalita sa sobrang emosyon. Ang ilang kaibigan ay tumulong sa kanya upang muling makabawi ng lakas, ngunit kahit sa gitna ng paghikbi, itinuloy pa rin ni Kim ang kanyang mensahe. Sinabi niya na kahit wala na si Eman sa pisikal na anyo, mananatili itong buhay sa kanilang mga puso, sa kanilang mga alaala, at sa bawat taong nakasama at nakilala ng kanyang anak. Ang kabutihan ni Eman ay hindi kailanman mawawala, dagdag pa niya. Ang kanyang liwanag ay magpapatuloy sa bawat taong nakaalala sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, pinilit ni Kim na maging matatag. Sa halip na magpaubaya sa kalungkutan, itinayo niya ang kanyang sarili at sabay na nagdasal para sa kaluluwa ng anak. Sa kanyang panalangin, hiniling niya na sana ay magpatuloy ang kabutihan, liwanag, at inspirasyon na iniwan ni Eman. Anya, Panginoon, salamat sa buhay ng aking anak. Alam kong siya ay nasa mabuting kamay na, at bagaman mahirap tanggapin, nagpapasalamat ako sa bawat sandali na ibinigay mo sa amin. Eman, anak, magpahinga ka na. Ang iyong liwanag ay mananatili. Ang kanyang tinig ay mababa, puno ng emosyon, at bawat kataga ay tila dumudurog sa puso ng bawat nakikinig. Pagkatapos ng madamdaming mensahe ni Kim Atienza, sumunod ang isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng buong seremonya. Isa-isang inabot sa mga kamay ng bawat dumalo ang mga puting lobo, mga lobo na sumisimbolo sa pag-asa,
kapayapaan, at sa pagpapalaya sa kaluluwa ni Eman tungo sa bagong tahanan sa piling ng may kapal. Habang sabay-sabay na nagpalipad ng mga puting lobo ang pamilya, mga kaibigan, at lahat ng naroroon, unti-unti itong pumailan lang sa kalangitan, dahan-dahang lumalayo habang hinahaplos ng malamig na hangin ng hapon. Sa bawat paglipad ng lobo, tila may kasamang bulong ng mga panalangin, ng pag-ibig, at ng mga salitang hindi na kayang bigkasin dahil sa sobrang sakit ng pagkawala sa gitna ng tagpong iyon. Makikita si Kim Atienza na tahimik na nakatingala sa langit. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang pangungulila, ngunit naroon din ang pagtanggap at pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang larawan ng kanyang anak, at sa tinig na halos pabulong, binigkas niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hanggang sa muli. Anak, sa araw ng ating muling pagkikita. Sa sandaling iyon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga ulap ay bahagyang gumalaw, at ang sinag ng araw ay tila dumampi sa paligid na parang yakap ng langit sa pamilyang nagluluksa. Marami sa mga naroroon ang nagsabi na tila ramdam nila ang presensya ni Eman, isang tahimik ngunit payapang pagdama na parang nagsasabing, nandito lang ako, pa. Ang sandaling iyon ay nagsilbing patunay na ang pag-ibig ng isang magulang ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang mga puting lobo na pumailan lang sa himpapawid ay naging sagisag ng pag-asa, paalala na kahit gaano man kasakit ang pagpanaw, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo ng lahat ng dalamhati. Ang mga luhang pumapatak sa pisngi ng mga dumalo ay tila naging mga patak ng pag-ibig na bumabalik sa langit, kasabay ng bawat dasal at pasasalamat na iniaalay para kay Eman. Ang katahimikan ng paligid ay parang sinadyang sandali ng kalikasan upang bigyang daan ang isang banal na paalam, isang tagpong walang salita, ngunit puno ng damdamin. Ang eksenang ito ay hindi lamang basta pamamaalam. Ito ay naging patunay ng walang hanggang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak, isang pagmamahal na hindi kayang wasakin ng oras, kalungkutan, o kamatayan. Ipinakita ni Kim Atienza sa lahat na kahit gaano kasakit ang mawalan, ang pag-ibig ay mananatiling buhay sa puso ng bawat magulang na tunay na nagmamahal. Sa bawat hikbi, sa bawat dasal na bumabalot sa hangin, ay naroon ang katotohanang ang alaala ni Eman ay hindi kailanman mawawala. Siya ay mananatiling inspirasyon, isang alaala ng kabutihan, kababaang loob, at ng isang pusong marunong magmahal ng totoo. Habang unti-unting nagwawakas ang seremonya, dahan-dahan ding bumalik ang lahat sa katahimikan. Wala nang maririnig kundi ang mahinang tunog ng hangin at ang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Ang mga tao ay nagyakapan, nagsalo-salo sa luha, at sabay-sabay na tumingin sa kalangitan, tila naghahanap ng tanda, ng sagot, o kahit ng isang huling sulyap mula sa langit. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ng bawat isa na naroon si Eman. Tila siya'y nakangiti mula sa itaas, nagbibigay ng kapayapaan sa mga naiwan. Sa puso ni Kim, malinaw ang kanyang damdamin, hindi ito ang katapusan, kundi isang pansamantalang paghihiwalay lamang. Bago tuluyang umalis ang mga tao sa lugar, lumapit si Kim sa puntod ng anak. Maingat niyang inilapag ang isang puting bulaklak at sandaling pumikit. Sa kanyang isip, muling dumaan ang lahat ng masasayang alaala. Ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga gabing magkasama nilang pinag-uusapan ang buhay. Tahimik niyang binigkas, anak, salamat sa lahat. Salamat sa pag-ibig, sa mga aral, at sa tuwa na binigay mo sa amin. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita, pero alam kong darating din ang araw na iyon. At nang siya'y tumayo, isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi, isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may halong pag-asa. Sa kanyang puso, alam niyang patuloy siyang mamumuhay na dala ang alaala ni Eman. Sa bawat araw na lilipas, sa bawat pagsikat ng araw at paglubog nito, mananatiling buhay ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. At sa oras na muling magtagpo sila sa piling ng Diyos, wala nang luha, wala nang sakit, tanging kapayapaan at pagmamahalan na walang hanggan. Ang gabing iyon ay nagtapos sa tahimik na pagninilay. Ngunit sa bawat puso ng mga dumalo, nakaukit na ang aral ng sandaling iyon na ang buhay ay maikli, ang pag-ibig ay walang hanggan, at ang mga alaala ng mga mahal natin sa buhay ay mananatiling liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, si Eman ay naglakbay na patungo sa kanyang kapayapaan, habang si Kim ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay dito sa mundo, dala ang alaala ng isang anak na kailanman ay hindi malilimutan.